Hi! Kumusta ka na? Ang aga mo ngayon Salamat. Kasi kahit this early, kasama kita para sa mga pag-uusapan natin ngayon. Uy, na-inlove ka na ba? O meron ka ba yung tinatawag nating thought ka? The one that got away. Yan ang mga masarap pag-usapan. Lalo na sa kwento natin ngayon. Kasi ito, roller coaster talaga to ng emotions, roller coaster ng mga pangyayari. Dahil alam mo ba, yung minahal niya, hindi pala tao, kundi isang aswang. Isa na naman pong kapanapanabik na kwento ang ating aabangan at samahan mo na akong mapakinggan yan. Hanggang dulo, dito lamang. Kuya, ano yung may ilaw doon? Ha? Anong ilaw? Ayun sa may paanan ng bundok. Ang daming ilaw. Parang may nagsusulo. Putik. Diwata bang mga yan? Ang gaganda, kuya. Huy, ano bang pinagsasabi mo dyan? Lasing ka ba, ha? Gago. Mas lasing ka yata sa akin eh. Patay ka kay Lola. Sabi pa naman nun, huwag tayong uminom. Tingnan mo kasi, kuya. Ayun may mga nagsusulo. Ha? Nawala? Saan napuntang mga yun? Ewan ko sa'yo. Tumahimik ka nga. Bilisan mo dyan. Kung ano-anong nakikita mo. Paano kung ang babaeng gusto mo ay hindi tao? Paano kung kailangan mo siyang hiwalayan at patayin para mailigtas ang iyong pamilya? Marahil sasabihin ninyong, syempre dapat piliin ko ang pamilya. Pero sa totoo lang, madali lang siyang sabihin. Pero pag ikaw na ang nasa sitwasyon, sobrang hirap mamili. Sabi nila nakakabaliw ang pag-ibig. Di ako naniniwala doon. Pero lintik na pag-ibig yan. Ang hirap hindian. Kahit pa alam ko ng aswang ang aking napupusuan. Kung gusto niyong malaman kung paanong naging first love ko ang isang aswang, pakinggan niyo ang kwentong ito hanggang dulo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, tawagin niyo na lang akong Max. Hindi ko totoong pangalan. Nangyari ang kwento ko noong 22 years old pa lang ako. Mahigit 2 dekada na rin ang nakalipas. Broken family kami. Si nanay nasa Maynila at nagtatrabaho sa bangko. Si tatay naman ay probinsyano at nagsasaka ng sarili nilang lupa. Maagang nabuntis si nanay. Pinanagutan naman siya ni tatay kaso hindi talaga pamprobinsya si nanay. Doon sila hindi nagkasundo ni tatay dahil ayaw ng tatay ko na umalis ng probinsya. Si nanay naman, syudad ang gusto. Kaya para wala ng gulo, naghiwalay na lang sila. Kasama ako ni nanay sa syudad habang si Kuya Oscar ko naman ang nakay tatay. Naghihiraman lang sila sa aming dalawa. Ang kwento ko, nangyari noong nagbakasyon ako kay tatay sa probinsya. Summer noon at kakagraduate ko lang ng college. Bago makipagsapalaran at maghanap ng trabaho, nagbakasyon muna ako kasi nakakapagod kaya mag-aral. So ayun na nga. Akala ko talaga puro kalokohan lang ang gagawin namin ni Kuya sa bakasyon ko. Di ko naman inakalang mai-inlove pala ako. Ang masaklap lang, hindi sa tao. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento ko, nais lang po naming makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ng bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito at huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Max! Oscar! Ano ba? Hindi ba kayo gigising, ha? Ano ba naman yan? Kay ingay! 5 minutes la. Oh, Aray naman la. anong 5 minutes, 5 minutes? Wala ka sa Maynila, oy! Kaya gumising na kayo! La, bakit ako lang may hampas? Naantok pa ako eh. Aray, naman! Ano ako, bata? Aba, hindi nga. Pero bakit ang hirap mo pa rin gisingin, ha? Parang di ka sanay gumising ng maaga. Lola naman eh. Sabi niyo pag nandito si Utol, pwedeng hindi ako maaga gumising. Tigil-tigilan niyo akong dalawa. Bumangon na kayo dyan at makapagpapapaluin ko kayo.
Tirik na ang araw, nakahilata pa kayo dyan, o siya, bilis na! Oo na po. Ala, mag-aararo talaga kami. O bakit? Magsusumbong ka sa nanay mo, ha? Aba, dito tayo nabubuhay sa bukid. Hindi pwedeng pasarap lang kayong dalawa. Dapat alam nyo kung anong hanap buhay natin dito. Wow, La ha? Nagtatrabaho naman ako sa bukid ha? Kaya nga, bakit ka nagdadrama dyan na para bang hindi ka sanay? Oh, turuan mo itong kapatid mo nang hindi lang puro pagpaparty ang alam. Grabe naman, La. Hindi naman ako pumaparty. We! Di nga. He, magtigil nga kayo. Dako ha? Baka akala nyo hindi ko alam na uminom kayo kagabi. Kahit na sinabi kong huwag. Mga lasing pa siguro kayo, ano? Baka si Kuya. Siya lang nalasing kagabi, La. Hoy, ano ba yan? Parang hindi ka rin nalasing ah. Hindi naman talaga. Ikaw tong pasuray-suray na eh. O ikaw, hindi ba kung ano nung nakita mo kagabi? Anong nakita? Ay naku La, yung si Max. Nakakita daw ng mga diwata. Kuya, Diwata! Ano bang pinagsasasabi mo, Oscar? Yang si Max tanungin nyo La. Kahit lasing, chicks pa rin lang iniisip. hindi nga. Gago ka talaga, Kuya. Hindi ako lasing kagabi. Totoong nakita ko. Ano ngang nakita mo? Mga magagandang babae. Nagsusulo doon sa may paanan ng bundok. Wag na wag kayong dadaan ng gabi doon. Naiintindihan nyo? Po? At kahit anong makita nyo sa daan, wag na wag nyong titigilan. Wag nyong papansinin. Wag nyong tatawagin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Pero bakit po? O siya, sige na. Bumangon na kayo at maghanda. Paalis ng tatay nyo, kaya sumabay na rin kayo. Ano nangyari kay Lola, Kuya? Ewan. Alam mo naman yun, ang daming pinapaniwalaan. Anong pinapaniwalaan? Mga engkanto, anito, aswang. Uso pa ba talaga ang mga yun sa panahon ngayon? Anong usong pinagsasabi mo? Anong akala mo dun sa mga yun, damit? Ano ka ba naman? Ang ibig ko lang namang sabihin, kung meron pa ba ng mga yon. Pamoderno ng panahon? Alam mo, ang dami mong sinasabi. Sige na, maliligo na ako. Sumunod ka na rin pagkatapos ko ha. Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Lola. Pagkatapos naming maligo ni Kuya, umalis na rin kami at sumabay kay tatay papuntang sakahan. Nakipagkumustahan kami sa mga nandoon at ipinakilala naman kami sa mga bago. Pagkatapos ng kumustahan, pinag-araro na nga kami. Yun lang talaga ang ayoko pag nagbabakasyon sa probinsya eh. Pusang gala na yan, ang init-init at nakakapagod. Tuloy ang pawis ko nang umupo sa gilid, para na akong asong hinihingal. Tawang-tawa pa si Kuya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Magtatanghalian na noon at talagang sabay-sabay na kumakain ng mga tao doon. Sina Lola din kasi ang naghahanda para sa mga tauhan nila. Ano, kaya pa? Ay, O ano pang ginagawa ninyo dyan? Kumain na kayo. Paghagalitan na naman kayo ng lola ninyo. Magandang umaga po. Oy Juana, ang aga nyo naman. Juana! Ligaya! Halina kayo rito, kain na tayo. Max, Oscar, sige na. Pumunta na rin kayo roon. sige po. Max! Oscar, bilisan nyo na't baka maubusan kayo. Nako, ang lalakas pa namang kumain ng mga to. Uy, ang sarap naman ng mga to. Iba ka talaga, La. Abay, hindi lang ako. Tinulungan ako ni Juan at Ligaya. Di mas lalong masarap. Ay, masarap talaga yan. Anak ko nagluto yan eh. Abay, gumagaling ka na sa pagluluto, Ligaya. Hindi naman po. Mas magaling pa rin kayong magluto. Abay, nambola ka pa. Ay, oo nga pala, Iha. Ito ang isa ko pang apo, si Max. Galing Maynila to. Nagbabakasyon lang dito. Hi, Max. Ligaya.
Kain na tayo, La. Gutom na ako. Tol, tara na. Sige na, kumain na kayo. Habang kumakain kami, hindi ko mapigilan ang mapatitig lang kay Ligaya. Grabe, ang ganda niya. Maraming magaganda sa Maynila pero kakaiba yung ganda niya. Para kang mahuhumaling sa kanya, Madam Venus, pag tinitigan mo siya. Ang amo ng mukha niya tapos pag ngumiti siya, mas lalo siyang gumaganda. Ramdam na ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko habang nakatitig sa kanya. Kung hindi pa ako siniko ni Kuya, baka hindi na ako nakakain at nakatitig na lang kay Ligaya. Uy, grabe na namang titig yun, Tol, ha? Tinamaan ka yata kay Ligaya. Pinagsasabi mo. Asos, alam ko na yung mga tingin na yan. Ganyan na mga tingin ng mga lalaki nagbabalak pumorma dyan kay Ligaya. Ha? Marami nang sumubok dyan. Ang dami nga maniligaw niyan pero walang umobra. Bakit? Ewan ko, baka hindi niya lang talaga trip yung mga yun. Nagkagusto ka rin ba sa kanya, Kuya? Gago, parang kapatid ko na yan. Kung gusto mo, ireto pa kita eh. Ha? Yee! Kuya nga. O bakit? Kalokohan mo eh. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Naku, bahala ka dyan. Iniwan ko na si Kuya doon. Nasa maliit na kubo ang lahat habang kumakain. Kaya lumabas muna ako doon at naghanap na lang ng punong masisilungan. Daladala ko pa ang plato ko. Nang nakahanap ako ay sakto namang naabutan ko si Ligaya na nakasilong din doon. Napakurap ako at napalunok. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Agad niya naman ako napansin kaya lumingon siya. Akmang aalis na siya nang pigilan ko. Teka, di mo naman kailangang umalis. Ayos lang. Bakit ka nandito? Hindi ka ba makakain ng maayos? Ayos lang. Ang kulit kasi ni Kuya doon. Kaya dito na lang ako. Hindi ka ba mahihirapan kung dito ka kakain? Hindi naman. Huwag ka mag-alala. Ikaw, hindi ka ba kakain? Ayos lang ako. Kumain na rin naman kami ni Nanay. Okay. Sige po, aalis na ako. Po? Magkasing edad lang yata tayo eh. Ang tanda-tanda ko naman at napupo ka sa akin. Max na lang. Sige. Aalis na ako. Mailap nga. Putik. Ang ganda niya talaga. Ang bait pa. Lintik na yun oh. Para na akong tanga doon. Nakangiti sa sarili ko at iniisip si Ligaya. Tinamaan na nga ako, Madam Venus. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik na kami sa trabaho. Napansin kong hindi pa umalis si Ligaya at ang nanay niya, kaya mas lalo tuloy akong ginanahang magtrabaho. Siyempre, nagpakitang gilas ako. Panay tuloy ang asar sa akin ni Kuya. Ganon ang naging routine ko sa araw-araw, Madam Venus. Sa tuwing Lunes hanggang Biyernes, nagtatrabaho kami sa bukid. Kung noong una, inis na inis ako sa trabaho. Nung nagtagal, hindi na. Kasi inspired na ako eh. Araw-araw kasing naghahatid si Ligaya at ang nanay niya. Tuwing Sabado at Linggo naman ay gumagala kami ni Kuya sa buong baryo. Minsan ay sinasamahan namin si Lola na manggamot sa mga bahay-bahay. Dami kasing nagkakasakit ng mga panahong yun. May alam din kasi si Lola sa panggagamot at magaling siyang manggamot kaya siya talagang pinupuntahan ng mga tao doon. Kuya, hindi pa ba tayo aalis dito? Gusto mong pagalitan ni Lola? Sige, umalis ka. Kuya naman, di ba lalabas kayo ng babaeng gusto mo ngayon? Asus, gusto mo nang puntan si Ligaya sa palengke. Ano, nakaporma ka na ba? Di nga eh. Di ako pinapansin. Tsaka paano ako talaga makakaporma kung palagi tayong kasama ni Lola sa paggagamot? Ay naku tol, malala ka na. Pag-iisang linggo ka pa lang dito, may nililigawan ka na kaagad. Di pa nga makaporma, nililigawan agad. Bilisan mo kasi. Kita mo namang ang daming pumipila doon. La! Tara, bilisan nyo! La, ano nangyari? Bakit pawis na pawis kayo? Oscar, ipatawag mo si Kapitan.
Ha? Bakit po? Sundin mo na lang ako, bilis! Kuya, anong nangyayari? Bakit parang balisa si Lola? At ang sungit? Hindi ko rin alam. Mukhang may hindi magandang nangyari sa ginamot niya. Ha? Sumunod ka na lang, pwede? Tara na! Bilisan nyo! Litong-lito ako na sumunod kay Lola. Nang makarating kami sa bahay, agad din namang umalis si Kuya para puntahan si Kapitan. Sinundan ko si Lola sa maliit naming kwarto sa baba. Nandun lahat ng mga panggamot niya. May ginagawa siyang kung ano doon sa isang bote na may lamang itim na likido. Sobrang seryoso niya, kaya hindi na ako nagtanong pa. Kahit sobrang nagtataka na ako sa kinikilos ni Lola. Hindi naman nagtagal at dumating na si Kapitan. Pinalabas ako ni Lola at pumasok doon si Kapitan. Naiwan kami ni Kuya sa may sala. Nagtataka kung anong nangyayari. Anong nangyayari, Kuya? Tsaka nagtatalo ba sina Lola at Kap? Ewan ko rin. Mukhang may hindi magandang nangyayari. Ha? Tay! Nasaan ang nanay? Nasa loob po. Tay, anong nangyayari? Bakit ang daming tao? At bakit parang nagtatalo sina Lola at Kap? Huwag na kayong lumabas, maliwanag. Ha? Psst, Tol, tara, labas tayo. Gago! Sabi nang huwag tayong lumabas, di ba? Ano ka ba? Ang tirik pa ng araw. Tsaka hindi naman nila makapansin na wala tayo rito. Abala man ngayon sa kung ano mang nangyayari. Ay nako, May alam ka ba sa mga nangyayari? Ang weird. Kanina may kinakalikot na itim na likido si Lola. abay malay ko, no? Pero sanay na ako sa mga yan kung ano-anong mga ginagawa. Lalo na pag patungkol sa paggagamot o kung ano man mga elemento. Alam mo kasi, si Kap, may lahing albularyo din. Sa bagay. Tara na kasi. Mamaya magpapasama na naman si Lola kung saang lupalop. Tsaka, ayaw mo bang makita si Ligaya? Tara, tambay tayo sa palengke. Talaga? Utik na yan. Pag si Ligaya ang usapan, ang bilis mo eh. Tara, tara! At umalis na kami ni Kuya ng bahay. Nagtaka pa ako dahil paglabas namin ay ang dami talagang tao. Parang may hinihintay sila o ano. Hindi na lang namin pinansin ng mga ito at umalis na kami. Pagdating namin sa palengke, agad akong pumunta sa pwesto ni na Aling Juana. May pwesto kasi sila doon at nagbebenta rin sila ng mga karne. Si Kuya naman pumunta sa nililigawan niya na nasa katabing tindahan lang din. Gulat na gulat pa si Ligaya na nandun ako. Kahit ayaw nila, tumutulong pa rin ako. Siyempre, nagpapalakas eh. Tsaka ang dami rin pumupuntang maliligaw ni Ligaya. Di ako papatalo no. Hindi ka ba hahanapin ni Lola Pasing? Nako, abala yun. Bakit? Naalibabaran ka na sa akin? Ha? Hindi naman. Baka lang kasi hanapin ka sa inyo. So, okay lang na nandito ako? Kahit naman paalisin kita, hindi ka aalis. Promise, hindi ako manggugulo. Tutulong lang ako. Wala na rin naman kasi kaming ginagawa ni Kuya. Nako, wala kaming pampasweldo sa'yo, Max. Grabe naman si Aling Juana. Hindi naman kailangan, no? Asus, tong batang to. Alam ko naman kung ano talagang pakay mo. Nay, may mga bibili. Sige na, maiwan ko na kayo. Asikasuhin mo yung maniligaw mo. Nay! Salamat po, Aling Juana. Lakas ko talaga sa inyo. Anong pinagsasasabi mo? Ha? Wala. Teka, ano ba to? Isang order lang ba to? Kanino to? Ako na maghahatid. Ay, maalam ka ba sa lugar dito? Di ba kababalik mo lang dito sa probinsya? Grabe ka sa akin. Alam ko pang pasikot-sikot dito. Pabalik-balik naman ako dito. Nitong mga nakaraang taon lang hindi ako nakabalik kasi masyado nang busy. Sige na. Nanliligaw ka ba? Oo. Pwede mo ba akong isali sa listahan mo ng manliligaw? Kinaparan ko na ang mukha ko, Madam Venus. Ngumiti pa ako ng pagkalapad-lapad. Pero tinalikuran niya lang ako. Natawa na lang ako at napakamot ng ulo. Inasahan ko na rin naman yon kasi sa mahigit isang linggo kong pagpapansin sa kanya, hindi niya talaga ako pinapansin. Tipong alam na ng lahat ng nakapaligid sa amin na nagpapapansin ako pero siya parang di pa rin niya alam. O baka alam niya at wala lang talaga siyang pakialam.
Masaklap. Pero ganun talaga. Kaya nga ako naliligaw para magkapakialam siya eh. Maghapon akong tumulong kina Ligaya at Aling Juana. Tumulong din akong magsara ng pwesto nila. Ni hindi ko na alam kung nasan si Kuya. Nagpresenta pa nga akong ihatid na sila kaso umayaw na si Aling Juana. Kahit anong kulit ko, hindi talaga pumayag kaya hinayaan ko na lang. Pero syempre, matigas ulo ko kaya sinundan ko sila para lang makasiguradong makarating sila ng maayos sa kanila. May araw pa naman nun kaya hindi naman masyadong delikado. Nasa bukid kasi sila nakatira at ang layo-layo rin ang nilalakad nila. Nang masiguro kong ayos na sila at nakapasok na sa kanilang bahay, saka ako umalis at umuwi na rin. Palubog na ang araw nang pabalik ako ng bahay. Ngiting-ngiti pa ako habang bumababa ng bukid nang biglang may narinig akong kaluskos. Sa takot kong baka mababangis na hayop yun, kumaripas na ako ng takbo papuntang bahay namin. Putik na yan kapagod. Hoy, Max! Kuya, pusang gala. Bakit ka ba nanggugulat? Abay, tarantado ka. Saan ka ba galing, ha? Kanina ka pa hinahanap ni Lola. Umalis lang ako saglit kanina, wala ka na rin. Kuya, kalma. Hinatid ko lang sila Aling Juana at Ligaya pa uwi. Pinayagan ka? Hindi. Pero sinundan ko sila para masigurong ligtas sila. Ang layo pala ng bahay nila. Doon pala sila nakatira sa taas ng bundok. Naalala mo kung saan ko nakita yung mga parang diwata? Sa taas nun. Doon pala sila nakatira. Hanip ka talaga eh. Aray ko, makabato ka naman. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Di ba nga sabi ni Lola, huwag ka nang pumunta doon. Pag ikaw napahamak, Wala naman nangyaring masama. Huwag ka mag-alala. Wala naman ako nakita mabangis sa hayop. kahit na. Oscar! Max! Ano pang ginagawa nyo riyan? Pasok na, maghahapunan na. Kayong dalawa talaga, tigas-tigas ang mga ulo nyo. Lalo ka na, Max. Ano bang sinabi ko sa inyo, ha? Huwag kayong lumabas. Anong ginawa nyo? Lumabas pa rin. Saan ka nang galing, ha, Max? Sorry na po. Hinatid ko lang sina Aling Juana at Ligaya. Ano? Abay, hinatid mo sila. Sa bukid. Opo. Aray la, aray! Aray! Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo, eh. Manang-mana ka sa nanay mo. Aray lo. Ano ko, bata? Paano Aray. kasi hindi ka nagtatanda? O siya, sige na, kumain na tayo. Max, pwede bang wag nang matigas yung ulo mo? Pag nalaman ng mama mo na kung ano-anong pinagagagawa mo rito, baka pauwiin ka na noon. Hindi mo na makikita si Ligaya. Yee! He, magtigil ka ga, Oscar. Oo na po. Hindi na magiging matigas ang ulo. Aba, siguraduhin mo lang, lalong-lalo na ngayon na mukhang may panganib na naman sa baryo natin. Anong panganibla? Ay, usap-usapan sa ibang mga baryo na may gumagala na namang mga aswang. Ha? Oo, Lola. Max, tama na yan. Matagal na panahon kang hindi bumalik dito. At malamang ay iba na ang paniniwala mo doon. Kahit na hindi ka naniniwala sa mga pinaniniwalaan namin dito. Hindi ibig sabihin nun na hindi na totoo ang mga ito. Kaya makinig ka na lang. La, may kinalaman bang usapan nyo ni Kap kanina? Tsaka bakit nga ba ang daming tao sa labas ng bahay kanina? ay, yun na nga. Kasabay ng usap-usapan na may gumagalang aswang sa ibang baryo. Sunod-sunod naman ang pagkakasakit ng mga kapitbahay natin. At kanina, yung ginamot ko, na pag-alaman kong may umatake sa kanya. May kumagat sa kanya at unti-unting nabubulok ang kanyang mga paa. Naalerto din ang ibang mga kapitbahay natin dahil doon. Ano? May mga likido ring lumalabas sa kanyang sugat. Sa ngayon pinag-aaralan pa namin kung ano yon dahil mukha yung kamandag na nagpapabulok sa katawan ng taong kinakapitan. Yung likidong yan ba ang kinakalikot mo kanina, La? Oo, Anong kinalaman nun sa usap-usapan tungkol sa aswang? dahil pwedeng aswang din ang gumawa nun sa ginamot ko. Ibig sabihin, nandito na sila sa baryo natin. Teka po,
Sabi niyo nabubulok yung katawan ng kinagat kung saan ang galing ang likido. May ganun bang aswang? Iba-iba ang mga aswang, Max. Ato, may mga aswang na binibigyan ng sakit ang mga biktima nila. Lalo na kung hindi nila ito natuluyan. So kahit hindi siya nalapan ng aswang, mamamatay pa rin siya. Kasi binigyan siya nito ng sakit eh. Teka, wala na po bang gamot dun, La? Ano, hahayaan na lang nating mamatay yun? Naririnig ko na ang mga ganong klaseng aswang pero ngayon lang ako nakagamot ng nabiktima nila. Kaya hindi ko pa alam. Wala ka pala talagang takas kung ganun. Talagang wala. Kaya ikaw, wag na wag ka nang maging pasaway. Huwag kayong magpapaabot ng gabi sa labas dahil hindi ito Maynila, Max. Marami kang makakasalamuang hindi mo makikita sa Maynila. Opo, La. Hanggang sa natapos ang hapunan ay tungkol sa gumagalang aswang ang pinag-uusapan ni na Lola at Tatay. Inaamin ko, ng mga oras na yon, di pa rin talaga ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Umuoo lang ako para hindi ako masermonan ni Lola. Ang motto ko kasi talaga ay to see is to believe. Maagang natulog si na Lola at Tatay ng gabing yun. Si Kuya naman ay hindi na rin lumabas kaya pumasok na ako sa kwarto. Marahil sa pagod nakatulog din naman ako agad. Pero nagising ako na madaling araw dahil uhaw na uhaw ako. Grabe ang tahimik dito. Hindi tulad sa Maynila na kahit madaling araw, ang ingay at may mga ilaw pa rin sa labas. Ang lamig naman. Hindi naman umuulan. Ha? Bakit nakabukas tong pinto dito sa kusina? Lumabas ba si Kuya? Lagot talaga yun. Ha? Ano yun? Anong... aso? Anong ginagawa ng aso dito? At bakit ang laki? Putik, nakakita pa yata ako. Ang pula ng mga mata. Naman oh. Paano ba ito ilak? Hoy! Lumayo ka! Kumahangos ako na makarating sa kwarto. Agad akong nagtalukbo ng kumot. Hindi naman talaga ako matatakutin pero kakaiba talaga ang itsura ng aso. Parang may sore eyes tapos naglalaway. Parang asong ulol na handang-handa akong lamunin ng buhay. Bisit na aso yun. Kinalma ko ang sarili ko at saka huminga ng malalim. Pinilit kong matulog. Pero hindi na rin ako nakatulog kaya nang sumikat ang araw bumangon na rin ako at bumaba. Naabutan ko si Lola na nagwawalis sa bakuran. Sina Kuya at Ate naman nagkakape. Tol, bakit ganyan ang mukha mo? Kulang ka pa sa tulog. Ang aga ko kasing nagising kanina tapos hindi na ako nakatulog ulit. Pag may trabaho, pahirapan kayong gisingin ng kuya mo. Ngayon na maglinggo, maaga kang nagigising. Iinom lang naman dapat ako ng tubig, Tay. Kaso, bigla na lang may asong ulol na binangga yung pinto sa kusina. Eto kasing si Kuya, hindi nilak ang pinto. Hoy, makabintang ka sa akin. Hindi naman ako lumabas dun sa kusina ah. Oh, bakit nakabukas? Abay malay ko. Tama na yan. Sandali, Max. Anong aso ang sinasabi mo? Habang umiinom ako ng tubig, biglang may lumitaw na asong ulol sa labas. Nang makita ako, bigla na lang sumugod. Butit nalako agad ang pinto. May sore eyes pa yata yung asong yun. At ang laki. Kanino ba yun? Parang wala naman ako nakitang ganong aso dito. Anong sabi mo? Gaano kalaki ang aso? Malaki la. Sobrang laki. Sobrang laki talaga, as in. Tapos ang taba. Hindi ito pwede. Mukhang nandito na nga sila sa baryo natin. Ha? Sino? Ang mga aswang. Kap, anong nangyayari? Pasing, may nakagat na naman. Mas mabilis ang kanyang pagkamulok. Ano? Bilisan nyo! Ipasok nyo yan dito! Oscar, Pino, kunin yung mga gamit ko sa kwarto. Max,
Kumuha ka ng isang palanggana at lagyan mo ng tubig. Opo. Gulat na gulat ako ng mga panahong yon, Madam Venus. Muntik ko na nga makalimutan ang inutos ni Lola kung hindi lang siya sumigaw. Nang makabalik ako sa sala ay nalaglagan pang ako na makita ang isang lalaking humihiyaw sa sakit. Nakahiga siya sa upuan sa sala habang ginagamot ni Lola. Nakakadiri ang kaliwang kamay niya dahil parang na talaga tong nabubulok. Tapos may mga ugat-ugat pa papunta sa leeg niya. Halos hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa kanila. Hiyaw ng hiyaw ang lalaki dahil sa sakit. Ang dami na ring mga taong nakikiusyoso sa labas. Mas dumami pa ang mga yon nang biglang may sumugod na namang tao doon. Iyak ito ng iyak nang sabihing inatake daw ng aswang ang kanyang anak bago mag-umaga. Napasingha pa. Kuya, di ba itong ginamot ni Lola kahapon? Oo. Mukhang tinapos na nga siya ng aswang. Talagang walang takas sa kanyang mga biktima niya. Ganun na nga. Pero grabe ha, parang binarang. Ha? Yung epekto ng kagat ng kung sino mang aswang. Parang epekto rin ng barang. Nakita mo yung braso ng tao kanina? Bulok na bulok na. May nakita pa akong maliliit na insektong gumagabang palabas. Kung ganun, mukhang napakalakas yata ng aswang na yon. Parang ganun na nga. Pero sigurado naman akong hindi basta susuko si Lola, no? Pero hindi maganda to, Tol. Sa tarang buhay ko, dito sa probinsya, ngayon lang talaga ako nakaranas ng pag-atake ng aswang. Kadalasan, mga usap-usapan lang tungkol sa kanilang pagpatay sa mga karatig baryo eh. Ikaw atang malas eh. Gago! Si Ligayaw. Ha? Alingwana! Ligaya! Magandang umaga! Anong nangyayari, Oscar? May inatake po ang aswang kagabi. At may biniktima na naman siya. Binikti ba? Anong ibig mong sabihin? May tinakbo na naman sa bahay kanina. Kinagat ng aswang. Ginagamot pa ngayon. Ligaya, ayos ka lang? Ha? Oo. Ayos lang ako. Sige. Mauna na kami ha, mga iho. Sandali po. Hindi po ba kayo magtitinda sa palengke ngayon? Ay, hindi na muna, Max. Huwag ka nang pumunta doon. Ha? Sa palengke? Sige, Oscar, Max. Anyari doon? Hayaan mo na. Baka nagulat din sa mga nangyayari. Tsaka alam mo, weird talaga minsan yung mag-inang yan. Weird? Paanong weird? Minsan kasi nakikita ko yan sila na parang nag-aalay sa may paanan ng bundok. Tapos marami din sila mga kasama ha. Puro mga babae. Parang organisasyon o ano. Pero hindi naman yata sila kulto eh. Puro kakalukuhan, kuya. Gago. Totoo kasi ang sinasabi ko. Sandali. Sila kaya yung nakita ko noong gabing pauwi tayo? Ha? Ay nako. Malamang iba yon. Hindi kasi yun ang tinutukoy ko eh. Pero, Ano ginagawa nyo rito? Sumunod kayo sa akin. tay, Ano nang nangyari sa ginamot ni Lola? Wala na siya. Ipapasunog na lang namin ang bangkay. bakit ipapasunog? Dahil hindi natin alam kung anong klaseng kamandag ang iniiwan ng aswang na yun sa mga biktima nila. Baka makahawa pa. Pero kakaibang aswang tutay. Tanga ba siya at hindi niya mapatay-patay ang mga biktima niya? Kaya hanggang kagat na lang ang nagagawa niya? Nakakapagtaka naman eh. Iba ang kutob ko. Mukhang sinasadya niya ang mga pangyayari. Paanong sinasadya? Hindi ko maintindihan. Pwedeng sinasadya niyang kagatin lang ang mga biktima niya para magdusa ang mga ito. At pagkatapos noon, sa kanya tinutuluyan gaya ng ginawa niya sa isang ito. Mas masakit at mas matagal na pagdurusa bago mamatay. Grabe naman yun. May mga ganong mga aswang talaga. Pero ngayon ko lang din sila nakasalamuha. Ano nang gagawin natin, tay? Inaalam at hinahanap na ni Kapitan kung nasaan ang aswang na yon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga karatig bayan na inatake nito. Sa ngayon, dapat tayo magdoble ingat. Tay, baka yung asong nakita ko kagabi, ang aswang. Pwede. Kaya nga mas dapat tayo mag-ingat. Kayong dalawa, seryoso na ang nangyayari dito. Kaya't pakiusap. Huwag nang maging matigas ang inyong mga ulo, ha? Tara na.
Nagkakagulo ang mga tao pagbalik namin ng bahay. May umiiyak na ginang ang nagmamakaawa sa lola ko habang pilit naman siyang pinapatayo ni Kap. Kunot na kunot ang noo ko habang nakatingin sa kanila. Ilang saglit pa ay lumabas na ang ginamot ni lola. Pinagtutulungan itong buhatin ng 3 lalaki. Napaiwas na lang ako ng tingin dahil nakakadiri talaga yung braso niya. Dinig na dinig ko rin ang mahinang pag-ungol niya sa sakit. Hinawi ni Kap ang mga taong nakiusyoso, pati na ang ginang na nagmamakaawa kay lola. Nang makaalis na ang mga ito, saka kami pumasok ni na kuya at tatay sa loob. Pagkasara ng pinto, napabagsak na lang ng upo si lola sa sofa namin. Hinilot niya ang Kumusta naman doon, Pido? Batay na nagmadatnan namin. Nawawala ang atay. Walang atay? Ito lang yata ang sinasabi nila noon, Nay. Mga aswang na pinahihirapan muna ang mga biktima bago patayin. Pero wisyo talagang mga salot na yan. Kailangang bantayan natin ang isang yon. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng mga sandata at pangontra sa mga aswang. Tay, tayo bang magbabantay sa isang yon? Hindi ko pa alam. Mas gusto ko sana dito na lang kayo sa bahay. Pero kulang kayo ng mga tao. Malamang, walang papayag na magbantay doon dahil paniguradong susugod ang aswang na yon. Kaya mas delikado. Hindi ko kayo ipapahamak ng kapatid mo. Pero tay, Nagtalo pa sina kuya at tatay, habang ako naman gulong-gulo pa rin sa mga nangyayari. Kinakabahan din talaga ako ng mga panahong yon, Madam Venus. Kasi hindi ko naman nakalaing makakakita pala talaga ako ng mga aswang o ng mga inaswang. Nahirapan akong isipin at tanggapin ang mga pangyayari nung panahong yon. Pero kahit na ganon, nakinig pa rin naman ako kung anong sinabi ni tatay. Binigyan niya nga kami ng mga sandatang panlaban, tapos mga pangontra. Karamihan doon narinig o nakita ko na sa mga palabas. Pero may iilan ding sinabi si tatay na noon ko lang narinig. Wala namang mawawala kung maniniwala ako ng panahong yon. Kaya pa rin kami ni kuya. Dahil tama ang sinabi ni kuya na sobrang kulang ng mga tauhan ng barangay at wala halos mga gustong magbantay sa bahay ng biktima. Sumama kami sa pagroronda para sabihan ng mga kapitbahay namin na magsipasok na sa mga bahay nila. Oscar! Oy, Kap! Anong ginagawa niyo rito sa labas? Sumama lang po kami sa ronda. Pinapapasok na namin sila sa mga bahay nila. Uuwi rin kami pagkatapos. Ang lola at tatay niyo? Nasa bahay ni na Carlo. Kasama sila sa nagbabantay at siguradong siyang isusunod ng aswang. Akala po namin magkasama kayo ni na lola at tatay. May kinailangan akong asikasuhin. Pabalik na rin ako doon. Pwede bang sumama muna kayo sa akin? Bakit? Anong nangyayari, Kap? Kailangan ko ng mga tauhan papunta sa paanan ng bundok. Kung pwede, samahan niyo na muna ang lola at tatay niyo doon sa pagbabantay. Sige po. Patapos na rin kami, di ba, Max? Ha? Opo, sige. Tara, Tol. Oh, ano ginagawa niyo rito? Hindi ba't sabi ko umuwi na kayo pagkatapos magronda? Pasensya ka na, Pido. Pero pinasama ko muna sila dahil isasama ko ang ilan sa mga kasama natin. May nakapagsabing nasa paanan ng bundok ang aswang. Mas mabuting pigilan natin siya bago pa siya makarating dito. Totoo ba yan? Oo. Kayo na munang bahala dito. Tara na, Pedro! La, ano nang nangyayari dyan kay Carlo? Hindi pa rin bumubuti ang lagay niya. Parang mas lumala pa nga. Tama ang tatay mo. Mukhang sinadya ito ng aswang. Kaya maghihintay lang po tayo dito. Sa ngayon, oo. Mapoprotektahan natin si Carlo at mahuhuli natin ang aswang. Ganun lang kadali, La. Ay, sana. Sana'y umayon sa atin ang lahat ng plano. Tumingala si Lola sa langit. Napabuntong hininga ako at saka tumabi kay kuya sa kahoy na upuan sa harapan ng bahay ni Cardo. Gising ang buong pamilya niya. Pumasok na si Lola, kaya naiwan kami at si tatay at ang 2 tauhan ni Kap. Dahil sa sinabi ni Kap na pupuntahan nila ang aswang sa may paanan ng bundok, medyo nag-relax kaming lahat. Nagulat na lang kami nang biglang may umatake mula sa taas. Nanlaki ang mata ko nang makita ang halimaw sa harapan namin.
Ang haba-haba ng buhok nito. At ang haba rin ng dila nito. Kulubot ang balat. Malalaki ang mga mata at parang butot balat na lang. Bumuhaghag ang buhok nito at mas sumaba pa. Napasigaw ang mga tao sa loob ng bahay. Dumapa kami ni tatay at kuya. Agad namang lumabas si Lola at sinabuyan ito ng apoy, pero mas lalo itong nagalit. Mabilis na tumayo kami ni kuya at sinubukang tagain ito gamit ang mga dala naming itak, pero nakailag to. Di namin maputol ang mga buhok. Sinubukan ni tatay na hulihin siya gamit ang buntot pagi, pero mabilis na nakawala ang aswang. Sobrang lakas nito. Na kahit pinagtutulungan na namin natumba pa rin kami lahat. Sobrang bilis ng kilos. Narinig na lang namin ang sigaw ng nanay ni Cardo at ang pagkapunit ng mga laman. Huli na nang sumugod kami sa loob dahil nakalipad na ito. Naiwan na lang doon ang bangkay ni Cardo. Wala nang atay at nakalabas na ang mga bituka. Masing! Masing! Tasyo, anong nangyayari sa inyo? Bakit ang dami ninyong sugat? Kap, ang lakas ng aswang. Akala ko ba nandun siya sa bundok? Natakasan ba kayo? Anong pinagsasabi mo? Kami ngang tumakas sa aswang. Ibig sabihin, habang inaatake kami, inaatake din kayo doon. Hindi lang iisa ang aswang. Pusang gala. Paano natin kakayanin ng higit sa isang aswang? Ang dami na nga natin kanina nagtulungan sa isa pero hindi pa rin natin siya natalo. Hindi natin nasugatan. Hindi pwede, Igo. Sobrang lakas nila, Tasyo. Anong gagawin natin? Mas marami pang mapapahamak kapag hindi natin sila napatay. Ang kinakatakot ko lang ay baka hindi lang pala dalawa ang aswang. Baka mas marami pa. Kung ganon, pwedeng mas marami pang aswang ang sumugod dito. Buwisit ng mga limaw na yun. Ano bang trip nila? At nanggugulo sila ngayon. Matagal na panahon na silang hindi nanggugulo. Kaya bakit ngayon pa? Kayong dalawa, umuwi na kayo. Ha? Paano po kayo? May pag-uusapan pa kami ni Kat. O siya, sige na. Hanggang kailan kaya tong ganitong sitwasyon? Putik. Sa atin ang baryong to pero tayo tong ingat na ingat? Malas nga talaga ako. Ngayon pa nangyari to. Tuso din ng mga gagong yan eh. Pati si Ligaya hindi ko na nakikita na nagpupunta ng bukid. Anong nangyari sa kanila, kuya? Mismo lang yata si Ligaya eh. Tarantado. Seryoso kasi. Bakit hindi na sila nagdadala ng pagkain sa atin? Aba malay ko. Alam mo, puntahan mo na lang sa pwesto nila sa Sabado. Ang tagal naman kasi magsabado. Alam mo, tinamaan ka na talaga kay Ligaya. Hindi ka naman ganyan sa mga babae nun eh. Kaya lang, ito naman ang nangyari. Malas ka nga yata. Oh, ano na namang nangyayari? At nagkukumpulo na naman tong mga to. Kuya, ang daming patay na hayop. Anong nangyari? Sikap yun, di ba? Ayun oh. Tara, punta natin. Kap! Oscar! Max! Nasa bukid pa ba ang ama nyo? Ang lola nyo? Nakasunod lang sa amin si tatay. Hindi pumunta ng bukid si Lola. Anong nangyayari dito? May mga bumatay sa mga alagang hayop ng mga kapitbahay natin. Ganyan karaming hayop ang pinatay? Oo, malamang gagagawa na naman ang aswang ito. Isang araw na silang hindi nakakapambiktima ng mga tao. Dahil sa pag-iingat natin, kaya ang mga hayop naman ang pinagdiskita nila. Pwede pala yun? Putik. Kap, ano na naman ito? Pido, tingnan mong mga ito. Pinatay ang mga alaga nilang hayop. Ay. Oscar, Max, puntahan niyo ang lola niyo. Opo. Buisit, walang katapusang problema. Bilisan natin at padilim na. Sandali, tol. Sinalingwa na oh. Tol naman, huwag ka munang lumanding pwede. Gago. Papunta kasi sila sa bukid. Sandali lang. Hoy Max, saan ka na naman pupunta? Alingwana! Ligaya! Saan po kayo pupunta? Max? Papunta sana kami sa bukid. Nandun ba ang lola mo? Wala po eh. Nasa bahay. Huwag na po kayong pumunta doon. May nangyari na namang pag-atake ng aswang eh. Tsaka padilim na. Umuwi na lang po kayo. Anong pag-atake? May bago na namang pinatay? Oo. Pero mga alagang hayop naman ngayon. Nandun si Nakap at ang tatay namin. Tatawagin pa lang namin si Lola. Kaya sige na po, umuwi na kayo. Max, ano ba? Tara na! Ligaya,
Aling Juana, sige na po. Sige, bukas na lang namin kakausapin si Aling Pasing. Anak, halika na. Pero Nay, Tara na, ligaya. Tinakbo namin ni Kuya ang daan papuntang bahay namin. Pagdating namin doon, agad naming sinabi kay Lola ang nangyari sa bukid. Hindi pa man nakakalabas si Lola ay puno na ng bulong-bulungan ng mga tao sa labas. Alam na agad nila ang nangyari sa bukid. Si Kuya na lang ang sumama kay Lola pabalik habang ako ay naiwan sa bahay. Sinigurado kong nakasara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Nang masigurado ko yun, ay lumabas ako at tinignan din ng mga kapitbahay namin. Nakita ko pa ang mga tauhan ni Cap na nagroronda rin sa lugar. Tinunguan ko ang mga ito at saglit na sumama sa kanila. Gusto ko nga sanang tingnan din sila Aling Juana at Ligaya. Pero bago pa man ako makapunta sa kanila, ay nakasalubong ka na sina Lola, Tatay at Kuya. Anong ginagawa mo rito sa labas, Max? Di ba sabi ko sa'yo, sa bahay ka na maghintay? Nagsara na ako ng mga bintana at pinto, La. Sumama lang ako saglit sa mga to para magronda sa mga bahay. Ano nangyayari doon, La? Wala nang naisalba. Ipinasunog na ang lahat ng bangkay ng hayop. Ano nang mangyayari sa mga may-ari nun, La? Hindi na nila mapapakinabangan ng mga yon. Pero mas naging alerto sila. Nagsimula na silang gumawa ng mga patibong na papalibot sa kanilang mga bahay. Ganon din dapat ang gawin ng mga kapitbahay natin. Tara na. La, kailan ba natin tatapusin ang mga aswang na yon? Kung alam lang natin kung nasaan at kung sino sila, eh di sana kumilos na tayo, Oscar. Pero sa ngayon, hindi pa eh. Di ba may mga lagis kayong ginagawa na nakakatukoy sa mga aswang, La? Gamitin natin yon. Hindi ganon kadali yun. Lalo na kung malalakas na aswang ang kalaban o kung may proteksyon din sila. At saka isa pa, kung malayo sila sa atin, eh, hindi rin sila maaabot ng langis. Salot talaga mga halimaw na yun eh. Bakit ba namimirwisyo na naman sila ngayon? Isa pa yan sa sinusubukan naming lutasin. May kakaiba sa mga pagpatay. Parang hindi naman pagkain ang pakay nila eh. Pumapatay sila hindi lang para kumain. Parang may ibang dahilan. Paano nyo naman nasabi? Dahil iniwan lang nilang katawan matapos kunin ang atay. Kung gusto nila ng pagkain, eh di dapat dinagit na lang nilang katawan o kaya naman ay inubos nila ito. Pero atay lamang ang kinuha. Baka atay lang talagang kinakain nila. Sa mga narinig namin, sa mga ganong klaseng aswang. Oo, at pangunahin nilang pagkain ang atay. At yon ay dahil yon sa mas nagpapalakas sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na nila kinakain ang ibang lamang loob ng kanilang biktima. Kung pagkain lang, dapat kinain nila ng buo ang mga biktima. Pero hindi, kinagat lang, binigyan ng sakit tapos inatake ulit para kunin ang kanilang mga atay. Ibig sabihin, Parang sinadya nilang iwan ng gano'n ang mga bangkay. May pagkakataon na siya nung gabing yon. Pero atay lang ang kinuha. Tapos ay iniwan pang nakatuwangwang ang mga lamang loob. At talagang si Cardo lang ang kanyang pinatay. Ang dami-dami kaya natin doon. Kaya iba ang pakiramdam namin. May ibang dahilan ang pag-atake ng aswang. Hindi lang para gawin tayong pagkain. Kuya, bakit ka tumigil? Ano meron? nakikita mo ba yung tol? Ang alin? Yan o, parang may matandang lalaki sa hindi kalayuan. Nakatingin siya sa atin. Ha? Teka, kilala mo ba yan, Lola? Tay? Ay, ano pa bang ginagawa nyo dyan? Bilisan nyo na! Tay, kilala niyo yung matandang yun? Matanda? Anong matanda? Nasaan? Ayun oh. Ha? Biglang nawala? Tama na yan. Eh, kung ano naman ang nakikita nyo dyan eh. Bilisan nyo na at madilim na. Aling Pasing, tulong! Tulong po! Ligaya, ikaw ba yan? Max, tulong! Buksan mo to, Max! Buksan mo! Ligaya, sandali lang. Bilisan mo! Tulungan niyo kami!
Max! Max, anong nangyayari? Sino yan? La, si Ligaya. Humihingi siya ng tulong. Bubuksan ko ang pinto. Ay, sandali. Hindi tayo sigurado kung siya nga yan. Po? Lola, sigurado ako. Sabing sandali lang eh. La, anong nangyayari? Bakit ang ingay? Oscar, kunin mo yung langis doon. Bilis na. Opo. La, sigurado akong si Ligaya talaga yan. La, eto lang langis. Para saan ba? Pag kumulo, hindi si Ligaya yan, kundi isang aswang. Hindi kumulo. Sige, buksan mo. Ligaya, Aling Juana. Tulungan niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Lola, si Aling Juana. May kagat siya. Oscar, bilis! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kalagayan ni Aling Juana. Ang laki ng sugat niya sa binti. At gaya ng mga naunang biktima, nagsimula na rin bumulok yun. Mabilis na binuhat ni na kuya at tatay si Aling Juana. At ako naman ay hinila si Ligaya papasok. Pabagsak kong sinara ang pinto at nilak. Agad nilang inihiga si Aling Juana sa upuan sa sala. Ako naman ay kinakalma si Ligaya na iyak pa rin ng iyak. Di ko naman siya pwedeng pilitin na tumahan dahil naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Hinayaan ko na lang siyang umiyak pero hindi ako umalis sa tabi niya. Ligaya, ano bang nangyari? Sinugod kayo sa bahay? Sa labas po ng bahay, hindi ko napansin. Narinig ko na lang sumigaw si nanay. Bumalik na naman siya sa pag-atake ng tao. Ay, Ilang araw lang sila nagpahinga sa tao. Hayop na yan. Bumalik na naman. Aling Pasing, magagamot niyo po ba si nanay? Gagaling po ba siya? Ay, gagawin ko ang lahat, Ligaya. Aling Pasing, pakiusap po. Hindi ko po kayang mawala si nanay. Iligtas mo po siya. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ang nanay mo, Ligaya. Tama na ang patayang to. Hindi na ako papayag na may mapatay pa ang aswang na yon. Mariin akong napapikit at mahigpit na niyakap si Ligaya. Kahit na sobrang lakas ng ulan sa labas, ay nangibabaw pa rin ang pag-iyak ni Ligaya. Di ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga panahong yon, Madam Venus. Nakaramdam ako ng kirot sa puso habang nakikita kong pumapalahaw ng iyak si Ligaya at wala akong nagagawa. Hindi pa rin nagigising si Aling Juana at nakita kong kung ano-ano na ang inilagay ni Lola sa sugat. Inabot kami ng umaga doon sa sala. Nakatulog na nga rin si Ligaya sa tabi ko. Sina Lola at tatay naman ay binabantayan ang reaksyon ng katawan ni Aling Juana sa gamot. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Ligaya. Gusto ko nga sanang magpahinga muna siya pero hindi siya pumayag at dumiretso agad sa tabi ni Aling Juana. Wala na rin ako nagawa at tinignan na lang silang dalawa. Nakiusap na rin muna ako kay Lola na hindi na muna ako pupunta ng bukid. Naintindihan niya naman at mas mabuti na rin daw na may titingin kina Aling Juana at Ligaya habang si Lola ay pinuntahan naman si Kapitan. Ligaya, kumain ka na muna. Ayoko. Salamat na lang. Sige. Pero pag nagutom ka, kumuha ka lang dito. Walang napagaling si Aling Pasing sa mga naunang biktima. Ibig bang sabihin, hindi rin gagaling ang nanay ko? Pero wala rin namang masamang umasa. Hindi mo ba narinig si Lola kanina? Hindi na siya papayag na may mamatay pa ulit. Magtiwala na lang tayo. Sigurado akong gagawa ng paraan si Lola para hindi mapahamak si Aling Juana. Ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Ligaya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. At tutulong din kami ni Kuya para makahanap ng paraan para gumaling si Aling Juana. Bakit? Ano bang alam mo tungkol sa mga aswang? Anong alam mo sa paggagamot ng kagat ng isang aswang? Ako wala. Pero ang kuya ko at ang lola ko, maraming alam. Sigurado akong hindi magtatagal at makukuha rin nila ang gamot. Ang lakas naman ng tiwala mo kina Aling Pasing. Kung hindi ako magtitiwala kina Lola, paano sila maniniwala sa sarili nila, di ba? Ligaya, Tama na. Ayos lang ako dito. Pwede ka nang umalis kung may gagawin ka pa. ha?
Hindi. Pinagbantay ako ni Lola dito, kaya hindi ako aalis. Alam na rin naman ni Tata yun. At nasa sakahan din naman si Kuya. Sandali lang! Max! Kap! Ano pong atin? Hindi ba kayo nagkita ni Lola? Pumunta siya kanina sa inyo ah. Nagkita kami. Pero umalis din naman siya kaagad. Nandito na ba siya? Wala pa po eh. Ako lang at sina Aling Wanang nandito. Kumusta si Juana? Ganun pa rin po. Nasaan na po si Lola? Para kasing lumalala ang sugat ni Aling Wana. At nawawalan na rin ng pag-asa si Ligaya. Kap, ayoko na maulit yung nangyari sa dalawang naunang biktima. Ano? Ganito na lang to? Hihintayin na naman nating bumalik mamayang gabi ang aswang para tuluyan si Aling Wana? Kaya nga kailangan kong makausap si Paseng. May nalaman kami. Ano po? Ang lola mo, Max. Kailangan ko siyang makausap. Ay, nandito na ako. Ano bang kailangan mo, Tasyo? La, sino yung kasama ninyo? Darius? Kinailangan ko nang humingi ng tulong sa mga manunugis para magamot ko si Juana. Teka, La, ano po yun? Max, pumasok muna tayo. Bilis. Ligaya. Aling Pasing, sino mga yan? Ligaya. Siya si Darius. Isa siyang manunugis. Sila ang tagapatay ng mga aswang. Kadalasan sa kanila ay mula sa lahi ng mga sinaunang manunugis, babaylan o albularyo. Sigurado akong alam nila ang gamot sa kagat na ito. Bakit kailangan siya? Hindi niyo ba alam, Aling Pasing? Pasensya ka na, Ligaya. Oo, narinig ko na ang tungkol sa ganitong uri ng aswang. Pero ngayon ko pa lang sila nakaharap. Sinubukan ko na ang lahat na alam ko sa panggagamot pero mukhang mas mataas na kaalaman ang kailangan dito. Marami ng nakalabang mga aswang itong si Darius at sabi niya nakaharap niya na ang ganitong uri. Kaya ako siya pinuntahan. Ligaya, di ba gusto mong gumaling si Aling Wana? Ligaya. Aalis na muna ako. May kukunin ako sa bahay. Ligaya, sandali. Ano nangyari doon? Sundan mo siya, Max. At kunan niyo ako ng ganitong mga ugat. Yan bang sinabi ni Apo Alan? Oo. Malakas daw itong pangontra sa kung anumang kamandag. Baka malabanan nito ang kamandag ng aswang na kumagat kay Juana. Pag nawala ang gagat, wala na rin ang marka ng aswang. Oh, ano naman kung nawala yung marka? Ibig sabihin, hindi siya kaagad matutunton kung sakaling palipati natin siya ng lugar. Bumalik man ang aswang mamaya, maghahanap na naman siya ng bagong biktima. Ganyan kalakas ang ugat na yan? Malalaman pa lang natin. Siya, sige na, Max. Kami nang bahala dito. Siguraduhin mo ring ligtas si Ligaya. At baka kung anong mangyari sa isang yon. Sige po, La. Umalis ako ng bahay dala ang ugat na gusto nilang ipahanap. Hinahanap ko sa buong paligid si Ligaya pero wala siya. Nagpunta rin ako ng palengke pero wala rin siya doon at hindi rin naman daw siya pumunta. Gusto kong puntahan ang bahay nila pero hindi ko naman kasi talaga alam kung nasan yung eksaktong bahay nila. Kahit na alam ko yung daan papunta doon. Maliit lang naman ang baryo at halos na naikot ko na ito. Pero hindi ko pa rin nahahanap si Ligaya. Sa huli nagdesisyon akong puntahan na lang talaga siya sa bahay nila. Makitid ang daan paakyat ng bukid kung saan ko nakitang naglalakad noon sina Ligaya at Aling Juana. Sinundan ko na lang yon habang tumitingin din sa paligid at baka mahanap ko ang ugat na pinapahanap ni Lola. Kaso di ko rin naman mahanap. Nagtuloy-tuloy na lang ako sa paglalakad. Pero nang makaabot ako sa isang kubo, wala namang tao dun. Tinawag ko si Ligaya at hinanap sa buong paligid. Pero walang sumagot at wala rin ako nakita. Inis na napailing ako. Bumaba ako ulit. Parang lalabas na nga sa dibdib ko ang aking puso dahil sa sobrang kaba. Nasaan na ba kasi itong si Ligaya? Isa pa tong ugat na to eh. Hindi pa naman ako pamilyar sa mga ganito. Malay ko naman dito. Parehas sa mga berde ang mga nandito. Ligaya! Yoo! Nandito ka ba?
Si Max to. Balik na tayo sa bahay. Magagamot na si Aling Juana Ligaya. Wala naman sigurong aswang sa gitna ng araw. Pero mukhang hindi aswang ang papatay sa akin dito, kundi mga pusang gala! Baboy ramo yata yun. Putakte naman oh. Makaalis na nga rito. Ah! Ah! Teka, ang laking baboy naman ito. Hoy! Alis! Putik! Kailangan ko makaalis! Ibang kutob ko sa baboy na to! Nanginginig ang buo kong katawan pero pinilit kong tumayo. Susubukan ko sanang tumakbo pero inarangan ako ng baboy. Para kaming nagpapatintero doon hanggang sa may biglang lumipad na kawayan at tumama sa paa ng baboy. Napasinghap ako nang humiyaw ang baboy at biglang tumakbo. Tapos nawala. Natulala ako ng sandali bago ko naramdaman na may lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ligaya! Si nanay. Ano nang nangyari sa kanya? Magaling na ba siya? Pinapagaling pa siya nang umalis ako. Saan ka ba galing? Iniikot ko ng buong baryo, pero hindi kita nakita. Pinuntahan ko pang bahay ninyo, pero wala ka naman doon. Bakit ka rin nandito sa gubat, ha? Pumunta ka ng bahay namin? Oo. Di ba sa inyo yung kubo doon? Hindi ka na dapat pumunta doon. Umuwi ka na. Sandali. Hindi ka sasama sa akin? Paano nanay mo doon? Babalik ako mamaya. Kailangan ko lang mapag-isa. Kung kailangan mong mapag-isa, pwede bang wag ka dito sa gubat, ha? Doon ko na lang sa palengke. O kaya sa mga kapitbahay. Bakit naman dito sa gubat? Ang daming mga mababangis na hayop dito. Yung kanina. Putik, bigla na lang yun nawala. Ang laking baboy. Hindi normal. Nasugatan ko siya. Kaya hindi yun babalik. Sa ngayon. Kailan siya babalik? Mamayang gabi. Para tapusin ng nanay mo. Aswang yun, di ba? Alam mo pala, Pusang gala talaga eh. May aswang pala sa umaga? meron. Yung magagaling magpanggap. Nagtatago lang sila. Ang iba, nagiging mga hayop. Ang iba naman ay nakakasalamuha mo. Ibig mong sabihin mga tao? Pwede. Kailangan malaman ni Lola to. Baka nandito nga lang sa baryo natin yung halimaw na yon. Nakita ko rin yun nung isang gabi. Pero aso siya nun. Mauna ka nang umuwi. Susunod na lang ako mamaya. Ang kulit mo naman eh. Doon kinangalan kasi sa mga kapitbahay. Huwag na dito. Pumunta ka lang ba talaga dito para hanapin ako, ha? Oo. At ano pala, may pinapahanap si Lola. Mga ugat raw. Parang ganito oh. Ano yan? Halamang ugat nga. Di ko lang alam kung anong halaman to. Teka, alam mo ba kung ano to? O alam mo kung saan makikita? Tulungan mo na lang akong hanapin to para makabalik na ako agad kay Lola. Sigurado silang gagana yan. Sinong nagsabi na magagamot yan si nanay? Hindi ko alam kung sino nagsabi kay Mang Tasyo. Siya kasi nagsabi kay Lola eh. Pero wala namang masama kung susubukan, di ba? Tulungan mo na lang kaya akong hanapin to. Di ka talaga aalis, ano? Napakakulit mo rin talaga. O ngayon mo lang napansin yan ha? Kung ginagawa mo to para mapansin kita, huwag ka na lang umasa. Wow, kalma. Oo, at gusto kita. Oo, isa yun sa dahilan kung bakit ko to ginagawa. Pero grabe ka naman. Kahit hindi ako nagpapasikat sa'yo, gagawin ko pa rin to para sa nanay mo. At para mapatay na yung aswang na yun. Naniniguro lang ako. At saka ayokong umasa ka. Kaya tandaan mo, makulit ka lang kaya wala akong pagpipilian, kundi ang pansinin ka. Tsaka, ewan ko rin kay nanay kung bakit ba naman gustong gusto ka niya. Wow! Grabe ka naman makapagsalita. Ang sakit nun ha. Teka, saan ka ba pupunta? Hoy, Ligaya! Tutulungan mo na ba akong hanapin tong ugat na to? Ganto ka ba talaga sa mga manliligaw mo? Kaya pala walang umuubra eh. Pero bakit nga ba ha? Wala kang type sa mga nanligaw sa'yo no? Alam mo, matapos lang tong problema natin sa aswang, mas makukulitan ka pa sa akin. At talagang nagawa mo pang tumawa, ha?
Namomroblema na nga ako sa nanay ko, tapos ikaw, yung walang kwentang panliligaw ang inaalala mo. Ganyan ba talaga kayo kamakasarili? Ligaya, teka lang. Uy, sorry na. Sorry na. Gusto ko lang pagaanin ang nararamdaman mo. Okay, bad joke. Sorry na oh. Mali ako. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Hindi totoo yan. Masama sigurong naranasan mo sa mga lalaki, no? Kaya ka ganyan. At kaya ka siguro pihikan. Wala ka nang pakialam. Oo, sige. Hindi na ako mangungulit. Hanapin na lang natin itong mga ugat. Hindi sumagot si Ligaya at naglakad lang siya ng naglakad. Sinundan ko naman siya. Di na rin ako nagsalita kasi baka mag-away pa kami. Habang tinitignan ko siya, parang kinukurot ang puso ko. Pakiramdam ko kasi may bubog siya sa mga lalaki. Kaya gano'n na lang ang pagiging pihikan niya. Naisip ko ng mga panahon yun na matapos lang talaga ang problema namin sa aswang, mas kikilalanin ko siya. At patutunayan ko sa kanya na hindi lahat ng lalaki gago. Sigurado na talaga ako noon, Madam Venus. Iba si Ligaya. Iba ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi siya katulad ng mga babaeng nagustuhan ko sa Maynila. Dahil doon, mas ginusto kong matalo yung buwisit na aswang na yan. Sinira ng tarantadong yun ang bakasyon ko at nadamay pa siya ng mga inosenteng tao. Sinuyod namin ni Ligaya ang buong gubat para lang hanapin ang mga ugat na pinapahanap ni na Lola. Hindi pa rin siya nagsasalita, kaya hinayaan ko na lang. Sobrang layo na nang narating namin nang sa wakas makakita na rin kami ng mga ugat. Para akong nabuhayan ang loob nang makita ko ang mga yun. Hindi man nagsasalita si Ligaya, alam kong natuwa rin siya nang nakita namin ang mga ugat. Hapon na nang makabalik kami sa bahay namin. Sinermonan pa nga kami ni Lola pero napaliwanagan naman agad siya ni Ligaya. Agad naming binigay ang mga ugat sa kanila. Nanatili si Ligaya sa tabi ni Aling Juana habang ginagamot ito ni na Lola at ng mga kasama niya. Nay, naririnig niyo ba ako? Gumising na kayo. La, umiepekto ba? Hindi agad makikita ang epekto nito. Ilang oras pa po. Aabutin ba ng gabi, Pasing? Alam naman natin kung anong pwedeng mangyari pagsapit ng dilim. Ay, sana nga maunang gumaling ang sugat ni Juana bago umatake ang aswang. Kailangan natin silang mapaalis kaagad dito. Bakit hindi na lang natin sila paalisin ngayon? Nang sa ganon, kung umepekto man, di nakalayo na sila, hindi ba? Hindi pwede. Baka kung ano naman ang mangyari sa kanila. Paano pag hindi umepekto, ha? Wala na tayo para maprotektahan sila kahit paano. Protektahan po? Hindi niyo naman nagawa yan sa naon ng 2 biktima. Ligaya, alam kong wala ka ng tiwala sa amin dahil sa mga nangyari. Pero maniwala ka. Gagawin namin ang lahat para hindi na ulit mangyari yun. Magtiwala ka, Iha. Bigyan mo kami ng huling pagkakataon. Sige po. Sana talaga magamot niyo na siya. Padilim na. Alis na kami, Pasing. Kailangan sabihan ko ang mga tauhan ko na magbantay rito at sa ibang lugar. Sige na. Umalis na kayo at pabalik na rin naman sina Oscar at Pido. Lola, okay ka lang ba? La, Ayos lang ako, Max. anong ayos? Bigla ka na lang bumagsak. May sakit ka ba, ha? Pagod lang to. Halika po. Upo po muna kayo. Ikukuha ko kayo ng tubig. Uulan na naman yata. Ha? Kilala ko yung matandang yan, ha? Anong ginagawa niya dyan sa likod ng bahay namin? La? Oh, Ay, salamat. Ay, Max, ayos ka lang? Anong tinitingnan mo riyan? ha? Wala. Ano ka sila? Kilala niyo ba yung mamang yon? Anong mama? May nakita ako matandang lalaki dun sa likod ng bahay natin. Nakita ko rin siya kagabi. Pero bigla siyang nawala eh. Anong sabi mo? Sinong lalaki? Parang kasing edad ni tatay. Anong ginawa niya? Ha? Wala naman.
Nakatayo't nakatitig lang siya sa akin kanina at nung isang gabi na nakita ko siya. Teka, kilala mo ba siya, Ligaya? Ikaw, La. Eh, wala akong kilalang mama. Sandali nga. Tingnan nga natin at baka isa sa mga kasamahan ni Darius. Yung manunugis? Oo. Nasaan, Max? Sa likod nga po ng bahay. Diyan ko nakita. Mula dyan sa pinto. Oh, wala namang tao. Baka umalis na. Bigla namang nawawala yon. Parang nung isang gabi. Hay, isa na mong maigi ang pinto at ilak. La, aswang kaya yun? Baka, mag-ingat na lang tayo. Palilim na. Magsara ka na ng mga bintana sa itaas. Opo. Sinunod ko si Lola at mabilis akong pumunta sa taas. Nadaanan ko pa si Ligaya na titig sa akin. Nangunot ang noo ko sa kanya at hinintay siyang magsalita pero nag-iwas din naman siya ng tingin. Di ko alam kung bakit pero ng mga oras na yun parang naramdaman ko ang takot niya. Napailing ako at dumiretso na sa itaas. Pagkatapos kong isara at siguraduhing nakalak ang lahat ng bintana sa itaas ay bumaba na ulit ako. Sakto namang nandoon na sina Tatay at Kuya Oscar. Inaya naming maghapunan si Ligaya pero hindi siya gumalaw sa kinauupuan niya. La, ang daming tao sa labas ng bahay natin. Sino bang mga yun? Mga manunugis sila mula sa mga karating baryo. Nagpatulong na kami sa kanila lalo pa't mukhang marami at malalakas ang makakalaban natin. May pagkain na ba sila doon? Meron na, Nay. Mahaba-haba ang gabing ito. Alam naman nating babalikan ng aswang na yon, si Juana. Kung pwede at lahat tayo ay magbantay sa ibaba at huwag niyong ihihiwalay ang mga sandata at pangontra ninyo. Wag na wag din kayong lalabas. Maliwanag ba? Opo. Oo, La. Pero La, paano yung isa pang aswang? O yung iba pang mga aswang kung marami man nga sila? May mga manunugis na pinadala si Darius para magronda sa buong baryo. Nagpadala na rin ng mensahe si Kapitan sa lahat ng tao sa baryo. Alam na ng lahat ang mangyayari ngayong gabi. Paniguradong naghahanda na rin sila. Mabuti na yun. Para kung sakaling sigurin sila, may panlaban sila sa mga to. Sana matapos na nga ang lahat ng ito ngayong gabi. Yung mga manunugis na tagapatay ng aswang. Di ba magagaling ang mga yon? Eh di sigurado na mapapatay nila ang mga aswang na yon. Hindi tayo dapat magbakampante. Tao din sila. Mas malakas pa rin ang mga aswang kaysa sa kanila. Kaya kayong dalawa, dapat hindi nyo hinihiwalayan ang mga armas at pangontra ninyo sa inyo. Opo. Dito na lang po ako sa baba buong gabi. La, Tay. Sasamahan ko po sina Aling Juana. Dito na rin po ako. Marami na namang tao sa labas eh. Babantayin ko rin tong utol ko. Ano ba, kuya? Para akong bata. Mas bata ka naman talaga sa akin eh. Tama na yan. Basta ang importante ngayong gabi ay hindi natin iwan ang tingin si Juana. Maliwanag. Kami pong bahala, La. Sasamahan ka namin ni Utol sa pagbabantay kay Aling Juana. Pero, kumusta na po pala si Aling Juana? Oo nga, La. Umepekto ba ang ugat na kinuha namin? Ugat? Anong ugat yan? Ewan ko. Basta naganap kami kanina. Nang gaya ng binigay ni Mang Tasyo sa akin. Oo nga pala. Kuya, tingin ko. Kilala ko ng isa sa mga aswang. Anong pinagsasabi mo? Kanina kasi. At nung isang gabi, ay may nakita akong isang matandang lalaki na parang kaedad mo lang, Tay. Nasa malayo lang siya. Tapos ay titig na titig sa atin. At dito sa bahay. Parang pinagmamasdan tayo. Pinakita ko kanina kina Lola. Pero hindi niya naabutan. Tingin ko, aswang yun. Isa yun sa mga umatake, panigurado. Eh, ganun man. Hindi pa rin natin kilala ang totoong siya. At saka nakita mo na ba siyang nakikihalubilo sa mga kapitbahay? Hindi rin naman. Parang hindi ko pa siya nakita dito. Nay! Nay! Aling Pasing! Ligaya! Anong nangyari? Ligaya! Anong nangyari? Si Nanay! Eh, bakit? Gising na po siya. At
At tingnan niyo po yung sugat. Wow! Gumaling na ang sugat, La! Ligaya! Wala. Huwag ka munang bumangon. Nanghihina ka pa. Magpahinga ka muna. Nay, buhay ka. Huwag ka nang umiyak. Ay, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sabi ko na ba sa'yo, hindi ba? Iiwan mo na namin kayo para makapag-usap. Nasa labas lamang kami kung sakaling kailangan nyo. Sandali lang po. Ay, bakit ligaya? Magaling na po si nanay. Pwede na kaming umalis. Teka, sandali, Ligaya. Gabi na. At isa pa, mahina pa si Aling Juana. Baka kung anong mangyari sa inyo sa labas. Tama si Max, ligaya. Oo, at wala nang marka ng aswang. Pero pag sumugod ang mga aswang at naabutan kayo sa labas, baka makagat na naman ulit ang nanay mo, pati ikaw. Kaya na po namin ang sarili namin. Kaya? Anong kaya ninyo? Mahina pang nanay mo, oh. Anong gagawin mo kapag inatake kayo, ha? Ano ba naman yan, Ligaya? Kaya na nga namin ang sarili namin. Bakit ba ang kulit niyong lahat? Aba, kayo na nga itong tinutulungan ha. Kuya, O bakit? Kakampihan mo itong isang to? Eh walang utang na loob eh. Kung hindi dahil kina Lola, baka naagdas na... Tama na yan! Ano ba naman kayo? Ngayon pa ba tayo mag-aaway-aaway? Ano ba, Oscar? Pasensya na kayo sa anak ko. Ligaya, anak. Mag-usap muna tayo. Ay, pwede po mag-iwan niyo muna kami. Kakausapin ko lang muna ang anak ko. Max, Oscar, tara na. Sa labas muna tayo. Nagkatinginan kami ni Kuya. Sobrang talim ng tingin niya sa akin, pero hindi ko na lang din pinansin. Sinunod namin si Lola at lumabas na. Pero kahit nasa labas, sinisilip ko pa rin si Ligaya sa loob. Nakayakap lang si Ligaya kay Aling Juana at parang umiiyak pa. Ilang minuto din ang lumipas bago nagdesisyon si Lola na pumasok na. Pero nang makapasok kami sa loob, ay nagtaka kami dahil wala na roon si Ligaya. Aling Juana, nasun si Ligaya? Huwag kang mag-alala sa anak ko. May inasikaso lang siya. Ano? Lumabas siya. Pero gabi na po. Baka kung anong nangyari sa kanya. Susundan ko siya. Hindi ka alis. Kuya, bitiwan mo ako. Nababaliw ka na ba ha? Gabi na. Ilang sandali na lang. Siguradong susugod ang aswang dito. Tapos lalabas ka? Hindi ko pwedeng hayaan sa labas si Ligaya. Susundan ko siya at iuuwi ko rito. Bitiwan mo ko! Hindi ka alis. Tama na yan. Ano ba kayong dalawa? Max, huwag ka mag-alala sa anak ko. Kaya niya ang sarili niya. Ano pinagsasasabi mo, Aling Juana? Mag-isa lang siya. Paano kung atakihin siya ng maraming aswang, ha? Max, huwag kang sumikaw. Hindi ito ang tamang oras para mag-away-away. Juana, bakit mo pinalabas ang anak mo? Alam mo namang mapanganib. Alipasin, hayaan niyo na lang ang anak ko. Sigurado akong hindi siya mapapahamak. Mabuti na rin na umalis siya para hindi rin kayo mapahamak. Anong ibig ninyo sabihin? Paano magiging ligtas si Ligaya sa labas kung... Mga aswang! Napasinghap ako nang biglang bumukas ang pinto at sumalubong sa amin ang isang aswang. Mula sa pinto ay kitang-kita ko ang napakaraming aswang na sinasalubong ni Natatay at ng mga kasama nilang manunugis. Agad na humarang si Lola sa amin ni Kuya. Inihanda naman namin ni Kuya ang aming mga buntot pagi, pati na ang abo na binigay ni Tatay sa amin ng umagang yun. Humaba ang buhok ng aswang nakaharap namin, tapos tumutulo ang laway nito. Akala namin papunta sa amin ang atake ng aswang pero hindi. Kay Aling Juana ito dumiretso. Sinubukan ni Lola na humarang pero hindi siya umabot. Akmang susugod na rin kami ni Kuya nang bigla na lang magbagong anyo si Aling Juana. Gulat na gulat kami ni ng Lolo at Kuya nang humaba ang kuko at buhok ni Aling Juana kasabay ng pagkulubot ng kanyang balat at pagpula ng kanyang mga mata. Pareho sila ng aswang nakaharap namin.
Aswang! Aswang! Pusang gala! Aswang si Aling Juana! Tumabi kayo! Ako lang bahala sa isang ito! Juana? Paano kami nakakasigurong hindi mo kami sasaktan, ha? Baka magkampihan kayo yan! Kuya! Hindi ko kayo sasaktan. Lumabas na kayo. Tulungan yung iba. Ako lang bahala sa halimaw na ito. Talaga, Wana? Kaya mo ako? May lakas ka pa ba? Hindi ba hindi ka na kumakain ng tao? Napapalakas ka ba ng mga hayop na kinakain mo? Handang ulas yung ginagawa niyo tuwing gabi. Anong... Tumahimik ka, Luis. Kahit panay hayop ang kinakain namin, sigurado akong mapapatay pa rin kita! Nanginginig man ay pinatayo ni Kuya si Lola. Hinila niya ako palabas, pero hindi ako makagalaw. At nanatili lang ang tingin ko kina Aling Juana at sa aswang na tinawag niyang Luis. Tinalunan ni Aling Juana yung Luis at nagkalmutan silang dalawa. Iginapos ni Aling Juana ang buhok niya sa leeg ni Luis habang inaabot siya nito. Panay naman ang paghila sa akin ni Kuya palabas. Hanggang sa may aswang ang tumakbo papunta sa amin. Mabilis na kumilos si Kuya at tinampas ang aswang ng buntot pagi. Doon ako natauhan. Napasinghap ako nang mas dumami ang mga aswang na sumugod. Ang iba'y umaatake na rin sa mga kalapit na bahay. Pero lumaban din naman ang mga kapitbahay namin. Pinalibutan kami ng napakaraming aswang. Kaya naging abala na rin kami sa paglaban sa kanila. Nang bigla kong narinig ang pagsigaw ni Aling Juana sa loob. Nang lumingon ako, nanlaki ang mga mata ko nang sinaksak siya ng kalaban niyang aswang. Mabilis akong tumakbo papasok at sinabuyan ng abo ang aswang. Pero nadaplisan lang siya at agad na tumakbo palayo. Gusto ko man siyang habulin ay mas inuna kong puntahan si Aling Juana. Aling Juana! Hindi! Hindi! Huwag po kayong pumikit! Sandali po, Aling Juana! Hindi na, Max. Wala na kayong magagawa sa akin. Si Ligaya, siyang iligtas mo. Aling Juana! Hindi! Kaya pa po! Tama na. Malakas si Luis at ang tumandak niya. Naswertehan lang ako noong una pero ngayon, hindi na. Iligtas mo anak ko. Sabihin mo sa kanila, pakiusap. Patutulungan kayo ni Ligaya. Hindi niya kayo sasaktan. Hindi kami nananakit ng tao. Matagal na kami hindi kumakain ng laman ng tao. At yun ang ayaw ni Luis. Aswang kami. Pero hindi kami nananakit. At ayaw ni Luis yun. Pilit niya kami pinababalik sa dati. Ayokong mangyari yun sa anak ko. Pakiusap, Max. Tulungan mo siya. Matutulungan niya kayong talunin si Luis. Aling Juana! Aling Juana! Huwag po kayong pumikit, Aling Juana! Hindi! Lola! Max! Ay, Diyos ko, Apo! Lola! Si Aling Juana! Bakit mo iniiyakan yan? Aswang yan, di ba? Bulag ka ba? Max, lumayo ka dyan. Dahil hindi siya masamang aswang. Kinalaban niya nga yung aswang kanina eh. Anong kaibangan to, Pasing? Alam mo ba to? Ay, anong pinagsasasabi mo? Tingin mo tutulungan ko sila kung alam kong aswang sila, ha? Kung aswang si Aling Juana, ibig sabihin, aswang din si Ligaya? Hindi nga sila masamang aswang. Sinabi sa akin ni Aling Juana na hindi na sila kumakain ng tao. Mga hayop lang. Yung mga aswang na sumugod at yung nakalaban niya, yun ang may kagagawa ng pagpatay. Anong pinagsasabi mo, Max? Hindi natin alam kung totoo ba ang mga yon. Paano kung niloloko lang din tayo ni Juana? Paano kung kasabwat na yon? Bakit siya papatayin? Kuya, hindi mo ba narinig ang sigawan nila kanina, ha? Nandun tayong tatlo ni na Lola. Tol, ano pa naman yan? Talaga bang... Sandali! Pwede bang tumigil na kayo, ha? Walang magagawa kung mag-aaway tayo. Ay, tama na yan. Tama naman si Max.
Narinig namin kanina si Juana at ang aswang na kinalaban niya. Halatang magkaaway sila. At tama rin si Max na kung magkakampi sila, bakit niya naman sasaktan ang kakampi niya? Baka nagkaaway o ano. Maraming pwedeng dahilan, La. Pero hindi ibig sabihin na absuelto na agad si Aling Juana sa kung anumang kasalanan ng mga aswang. Pareho silang mga aswang eh. Ikaw na mismong nagsabing magkaaway sila. Di tama nga ang sinabi ni Aling Juana. Kailangan nating iligtas si Ligaya. Anong iligtas, Max? Nahihibang ka na ba? Palibhasa gustong-gusto niya yung babaeng yun eh. Walang kinalaman yun dito, kuya. Tingin ninyo, titigil ang pang-aaswang dito pag hindi natin napatay yung kanina? Nakalimutan nyo na ba kung gaano karaming aswang yung dumating kanina? Sinabi ni Aling Juana na matutulungan tayo ni Ligaya. Kaya kailangan pa rin natin siyang iligtas. Hindi natin kailangan ng tulong ng aswang. Nakaya natin silang labanan kanina. Talaga? Bakit, Kap? Ilan ang napuruhan sa inyo? Ilan ang napatay ninyo? At ilan ang nakatakas? Kung ayaw niyong makinig sa akin, bahala kayo. Basta't hahanapin ko si Ligaya. Max! Ano ba? Saan ka pupunta? Max! Mas binilisan ko ang takbo ko at hindi ako nakinig kahit na ilang beses akong tinawag ni Lola. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Ligaya. Pero noong mga oras na yun, wala na akong pakialam. Gusto ko lang siyang hanapin at maligtas. Siguro tama si Kuya na kaya gano'n na lang ang kagustuhan kong iligtas si Ligaya. Dahil nga may feelings na ako sa kanya. Alam kong mataas ang emosyon ko ng mga panahong yon, pero pinilit ko pa rin kumalma para makapag-isip. Oo na, gusto ko si Ligaya, kaya gusto ko rin siyang iligtas. Pero bukod doon, hindi ko lang kayang isipin na pwedeng may mabiktima pa ang aswang na yon. Kitang-kita ko kung paano niya pinatay ang mga biktima niya, pati si Aling Juana. At hindi ko mapapatawad ang halimaw na yon. Dumiretso ako sa bukid. Nilampasan ko ang kubo nila Ligaya hanggang sa makapasok ako sa gubat. Sobrang tahimik at mga kuliglig na lang ang naririnig ko. Hindi ko na rin alam kung nasan ako. Akmang tatawagin ko na si Ligaya nang biglang may humila sa akin papasok ng isang kuweba. Napasinghap ako at akmang sisigaw nang may tumakip naman sa bibig ko. Shh! Huwag kang maingay. Ligaya, teka sandali. Sino mga yan? Mga kasama namin. Mga aswang din? Di ba mga kapitbahay natin ang mga to? Oo. Paano mo nalaman? Si Nanay, iniwan mo si... Sorry. Wala na si Aling Juana. Sinalakay kami ng napakaraming aswang. Napatay siya ng leader. Hindi! 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 Ligaya, Magbabayad si Luis! Papatayin ko siya! Ligaya, ang sabi ni Aling Juana, alam mo kung paano siya patayin. Ako ang papatay sa kanya. Hindi niyo siya papatayin! Sandali! Sandali! Huwag mo akong sasaktan! Di ba hindi na kayo kumakain ng tao? Hindi nga. Oh, bakit parang susugod na kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin kakainin. Si Luis ang papatayin namin! Sandali! Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka umalis kanina? Dahil kailangan kong mag-orasyon. Kasama sila. Para makontrol ko ang pagkagutom ko sa lamang tao. Dahil kung hindi, baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Yun ang gusto ni Luis. Orasyon? Yung parang nagsusulo? Pusang gala. Kayo yung nakita ko nung unang araw ko rito. Nakita mo kami. Oo. Pero hindi ko talaga sigurado kung totoong tao yung mga nakita ko noon. Kasi nga, lasing kami ni Kuya. Sandali nga. Ano ba talaga? Yung mga atake? Kasamahan niyo ba yon, ha? Anong nangyari sa inyo? Bakit kinakalaban yung mga kalahin ninyo? Kalahin namin si Luis. Siyang pinuno namin. Hindi kami purong aswang, Max. Ginawa lang nila kaming aswang. Hindi namin kaya ni Nanay. Sinubukan namin ang lahat para mawala ang pagkaswang namin. Pero hindi namin nagawa. Nawalan kami ng pag-asa na bumalik sa dati. Kaya naisip namin,
na kung hindi man kami makakabalik sa pagiging tao, hindi namin hahayaang tuluyan kaming maging halimaw. Nalaman namin na isang albularyo na pwede namin kontrolin ang pagkagutom namin sa laman ng tao. Hanggang sa masanay kami na mga hayop na lang ang kinakain. Ibig sabihin, kayo ang pumapatay doon sa mga alagang hayop sa bukid? Hindi kami yun. Malamang si Luis yun. Mga mababangis na hayop lang ang kinakain namin. Para mas matulungan kaming kontrolin ang gutom namin sa laman ng tao. Nag-oorasyon kaming lahat gabi-gabi. Yun siguro ang nakita mo. Pero wala kaming ginagawa, Max. Simula nung dumating kami dito, hindi kami nanakit ang mga tao. Kaya nagulat na lamang kami nang bigla na lang may umataking aswang. Akala namin isa sa amin ang hindi nakakontrol. Pero hindi. Unang kita pa lang sa bangkay, alam na agad namin kung sinong pumapatay. Kung ganun, matagal nyo nang alam kung sinong aswang, pero wala kayong sinabi? Kasi alam naming hindi kayo maniniwala. Babala ang mga pagpatay na yon. Babala sa amin. Kaya dapat itatakas na kami ni nanay. Pero hindi pa kami nakakalayo. Hinarang kami ni Luis. Napuruan si nanay. Kaya napilitan akong humingi ng tulong sa inyo. Ligaya, Kasalanan ko. Kasalanan namin ang nangyari. Kaya hayaan mo na kami! anong sinasabi mo? Hayaan mo na kaming harapin si Luis. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, Max. Kung bakit mo ka hinanap. Pero... Hinahanap kita kasi alam kong hinahanap ka na ng halimaw na yun ngayon. At sabi ni Aling Juana, alam mo raw kung paano siya talunin. Alam ko nga. Kung ganon, bakit hindi mo siya natalo noon? Bakit ilangang umabot sa ganito? Dahil ngayon ko lang din nalaman ang kahinaan niya. Ilang taon ang ginugol namin ni nanay para malaman ang kahinaan niya. Pero ngayong alam ko na, parang wala na rin namang saysay dahil patay na si nanay. Sige na, Max. Ako na ang bahala doon. Kami na ang maghihiganti sa inyo. Umalis ka na, Max. Bumalik ka na sa inyo. At sisiguraduhin namin na hindi na nila kayo masasaktan. Anong pinagsasabi mo? Tutulong ako! Hindi ka tutulong. Mapapahama ka. Pero ayoko ring mapahama ka. Hindi ka pa rin ba nagising, Max? Kung ginagawa mo to dahil gusto mo ko, itigil mo na. Hindi magiging tayo. Aswang na ako at hindi na ako mababalik sa pagiging tao. Pagkatapos nito, hindi mo na rin kami makikita. Pag natalo namin si Luis, hindi na nila kayo masasaktan. Wala nang masasaktan. Ligaya, Nandito na si Luis. At marami siyang kasama. Max! Nasaan ka? Max! Magpakita ka na, Max! sina Tatay at Kuya Ligaya, matutulungan namin kayo. Sigurado ako marami sila. Huwag kayong mag-alala. Ako makikipag-usap sa kanila. Hindi. Anong ginagawa ng pamilya mo rito? Mapapahamak sila. Umalis na kayo. Nandito na sila. Sina Tatay? Mga kasama, tayo na! Sabay kaming tumakbo palabas ng kuweba at doon bumulaga sa amin ang napakaraming aswang. Sa gitna nila ay ang leader nilang si Luis. Gulat na gulat si Tatay nang sumalakay si Ligaya at ang mga kasama niya sa mga aswang. Mas dumami ang mga aswang kaya wala na rin kaming choice kundi ang lumaban kasama si Ligaya at ang mga kasama niya. Ikinuyom ko ang aking mga kamay. Kinuha ko ang abo sa aking bulsa at saka lihim na lumapit kina Luis at Ligaya. Nakapatong si Luis sa kanya at hirap na makatayo si Ligaya. Masyadong poko si Luis sa laban nila kaya hindi niya ako namalayang nasa likod na niya. Nang makakuha ako ng tiyempo ay binuhos ko sa kanya ang abong dala ko kasabay ng pagpulupot ko ng buntot pagi sa kanyang leeg. Max, huwag kang lalapit! Mamatay ka ng halimaw ka! Ang kaya labero. Max!
Pwisit na aswang to. Talagang kakalabanin mo ko, Ligaya. Para saan, ha? Para sa lalaking ito? Anong pinagsasasabi mong halimaw ka? Matagal na kitang kinalaban. Hindi ko kailangan ng lalaki para labanan ka. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na isa ka ng halimaw? Hindi kami halimaw. Ikaw lang ang halimaw. Ligaya, hindi ka man kumakain ng laman ng tao. Aswang ka pa rin. Papatayin kita! Ligaya! Nanlaki ang mga mata ko nang magpalit ng anyo si Ligaya. Kumuba ang kanyang likod at kumulubot ang kanyang balat. Tumulis ang kanyang mga kuko at dila. Pagkatapos ay inatake ng mahabang buhok niya ang mukha ni Luis. Kasabay ng pagsaksak niya sa dibdib nito gamit ang kanyang dila. May pinasak siya sa bibig ni Luis. Dahilan para sumigaw ito hanggang sa tuluyan na itong naging abo. Nagsigawan ang mga aswang na kasama ni Luis hanggang sa nagliparan ng iba palayo. May mga napatay sina tatay at ang mga kasama namin, pati na ang mga kasama ni Ligaya. Pero marami pa rin nakatakas. Agad na dumalo sa akin si kuya at hinila ako papunta kina tatay. Nagpumiglas ako dahil gusto kong puntahan si Ligaya, pero hindi ako binitawan ni kuya. Hanggang dyan lang kayo, Ligaya! Walang lalapit! Kuya, ano ba? Bitiwan mo ako! Ibang ka na talagang gago ka! Aswang yung babae gusto mo! Wala akong pake! Hindi nga sila kumakain ng tao! Tinulungan pa nga tayo kanina, di ba? Bulag ba kayo, ha? Max, tama na yan. Hindi, tay! Max, tama na. Walang patutunguhan ito. Ligaya! Hindi! Patawarin niyo kami. Kung nadamay kayo sa gulo namin, huwag kayong mag-alala. Hindi na namin kayo guguluhin. Aalis na kami dito. Kaya sana, huwag na rin itong makarating sa ibang mga taga-baryo. Pasensya na kung hindi agad namin na-aksyonan ang ginawa ni Luis. Maraming salamat sa pagtanggap niya sa amin. Sa akin. Ligaya! Ano ba? Kuya! Max, tumigil ka na. Kahit na anong gawin mo, hindi magiging tayo. Tama si Luis. Hindi man ako kumakain ng tao. Aswang pa rin ako. At ang aswang at tao, hindi bagay. Kaya paalam na. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Hindi! Ligaya! Hindi! Tinotoo ni Ligaya ang sinabi niya. Kinabukasan ng gabing yun, di na namin sila nakita pa. Naglaho na lang sila na parang bula. Walang alam ang mga tao. Ang alam lang nila'y natalo ng mga manunugis ang aswang. And just like that, bumalik ulit ang lahat sa normal. Parang walang nangyari. Nakamove on na agad ang lahat. Ni wala na ngang nagbabanggit tungkol sa mga aswang. Parang nakalimutan na agad nila ang mga nangyari. Pero ako, hindi. Natapos ang bakasyon ko na si Ligaya lang ang iniisip ko. Sobrang iikli lang ng mga panahong nagkasama kami. Ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Gusto ko pa siyang makilala. Pero wala. Hindi na nangyari yun. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yon, Madam Venus. Pakiramdam ko hiniwalayan ako kahit na hindi ko naman siya jowa. Ang daming what if sa isipan ko. Gusto ko siyang hanapin. Pero mahirap nga yata talagang mahanap ang taong ayaw magpakita. Pagkatapos ng bakasyong yon, hindi na ako bumalik ng probinsya. Nagpakalunod ako sa trabaho hanggang sa nakalimutan ko na si Ligaya. Nakapag-girlfriend ako at nakapag-asawa. Well, akala ko talaga nakalimutan ko na siya. Pero hindi. Kasi nang mapadpad ako sa channel niyo at napakinggan ko ang iba-ibang kwento ng mga aswang, naalala ko na naman siya. Tingin ko, siya talaga ang the one that got away ko, Madam Venus. Pero hindi rin naman ako magsisisi sa asawa ko ngayon. Siguro may mga bagay lang talaga sa buhay na mananatili sa puso mo kahit anong mangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po.
Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kong may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment